Ang masasabi ko lang, no, Kaloy, Michelle, masasabi ko lang kay Ronald Cardema, Cardema ay shut up. Kung talagang meron siyang mga ano sa atin, ano, sa amin, ano, kung meron siyang mga hard evidence sa amin na maglilink sa amin doon sa CPP-NPA, ilabas niya, di ba? Kaya shut up, tumigil ka, dalhin mo sa korte yung galit mo sa Makabayan Black. Oh, eto ngayon. Franz Castro, shut up ka ngayon. Ikaw ang isang kidnapper at nagdadala sa mga kabataan pala talaga sa NPA areas. Oh, ngayon ikaw ang shut up, Franz Castro, after 4 na taon, 5 taon ng pagsasabi mo sa akin. Ikaw pala ay nahatulan, ikaw pala ang totoong nagdadala sa mga kabataan natin sa kapahamakan at napatunayan ito ngayon sa korte kasama ang inyong mga kagrupo. Sa ngayon nakakakita ng 2 kongresista nasa gitna ng NPA-infested area ng gabi sa dilim. O kung hindi pa kayo talagang konektado sa NPA, anong ginagawa ng 2 kongresista doon? Sila mismo yung nagdadala ng mga kabataan. Kaya tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary na meron siyang intelligence fund patungkol kung sino yung mga guro na nagyayaya sa mga estudyante, sa mga kabataan papuntang NPA. Ito mismo, nagpapakilalang kinatawan ng mga makakaliwang guro. Siya mismo personal naglalakad sa bundok, nagdadala ng mga batang Pilipino papunta sa NPA area. Kung siya mismo ginagawa niya yun, paano pa yung ibang guro? Kaya tama na meron intelligence fund sa DepEd dati si Vice President para malaman yung mga ganitong gawain ng mga gurong makakaliwa. Iyan ang nagpapatunay na sa matagal na panahon, itong mga makakaliwang kongresista, sila talaga ang nagdadala sa mga kabataan papunta sa NPA areas. Diba? Buti nga nakasuhan sila at na sentensyahan, na convict ng korte. At nakakaawa yung mga bata. Buti nga nakalagay doon sa desisyon, yung mga bata, ibiniyahin nila ng hating gabi sa dilim, pinalakad nila sa bundok. Yung iba doon, mga minor de edad, pinalakad nila sa mga cliff, sa may mga ravine, no, mga gilid ng bundok. Buti nga hindi nabaril kasi ano talaga yun, NPA infested area, nasa dilim yung mga bata. Wala na silang masasabi patungkol sa red tagging kuno, di ba? Hindi naman tayo yung nagtag sa kanila, hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan. Hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang ano sila, guilty sila, beyond reasonable doubt nakalagay dun sa papeles. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala doon sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. Dahil for the longest time, kasama ang SMNI, kasama ang mga tropa ng gobyerno, alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yon, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI. Alam natin sila yon, sinasabi red tagger tayo. Eto na, ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng Kongreso. Walang sesyon ng Kongreso ngayon. Adjourned ang Kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong ganito walang immunity. At tayo ay nagagalak, kayang-kaya ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-ELCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista na mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno.
At ang ating mga tropa ng gobyerno na namamatay, nagsasakripisyo, hanggat nandyan kayo, nandun kami sa Kongreso, makikipag-away, makikipag-debate, ipapahiya namin yung mga kongresista ng mga kaliwa at sumusuporta sa NPA hanggang maubos ninyo ang NPA sa field at maubos namin sila sa Kongreso. Muli, maraming salamat po. Thank you, sir, for the very inspiring message. Bilang opisyal ng gobyerno, maninindigan tayo para sa mga tropa ng gobyerno. Tigil ang inyong trabaho bilang mga tropa ng gobyerno. Dapat kami rin, mga opisyal ng gobyerno, walang tigil na naghahanap ng paraan kung paano tulungan ang mga tropa ng gobyerno at mga dependents ninyo na umaasa sa inyo habang kayo ay malayo. Ang tanong ko sir, kahit kailan sa panununog ng NPA ng cell site, sa pagpatay nila, kailan nyo sila kinondena? Bakit po sa NPA, pag pumapatay sila ng buong nila, ang galing mo ako nila ng pulis na sundalo pag meron sila pagkakamali. Pero ang NPA, yung pagkakamali sila. Ito nga, pinapasweldo ka ng gobyerno, pinapasweldo ka ng taong bayan, yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, hindi mo lang kondena. Anong klase ng opisyal ng gobyerno? Ang nagtatanggol kay President Rodrigo Duterte sa Kongreso, ang party list natin na lumalaban sa makakaliwang grupo, kriminalidad at iligal na droga. May paninindigan, may paglaban ang magandang kinabukasan ng ating mga anak. Ako si Sara Duterte, ating iboto, number 5 sa balota, Duterte Youth Party List. Edison Ibentanico está finalizado. First of the leader, Arantaya. Second of the leader, Zed Rosel Mateo. Mga kababayan, suportahan po ninyo ang aking Undersecretary Ronald Cardema. Sana mapagbigyan ninyo ako. Itong dalawa na ito mahusay at makatulong sa bayan.